Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang. Ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po nating umpisan, nais ko po muna kayong batiin. Big shout out sa Team Kapuso at sa aking team, The Voice and the Girls. At syempre nais ko rin pong batiin ang ating fraternal club, Kuwait Maharlika Eagles Club, at kay Sir Al Ignacio at sa kanyang mga kasamahan. At syempre binabati ko po si kapatid na Renegade Offering Channel at ang kanyang may bahay, Agnita's Kitchen, Lin Himaw Hong Kong, Ate Babes, Ate Juicy Tixon, The Smasher, kay Ma'am Janet Galban Salazar, at syempre kaalam sa Kinabuhi TV, Apyang, Just Smile Midori, at kay Ma'am Miriam Jones. At syempre sa ating super chatter, kay Ma'am Konyang Live in Malaysia. At sa lahat ng sumusuporta dito sa ating programa, big shout out po at maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At ngayon, mayroon naman po tayong sulat na babasahin galing sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, itago mo na lamang ako sa pangalang John Ray. Isa rin po ako sa iyong tagapakinig, Kuya Kalbo. Kaya ngayon nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Naway, inyong magustuhan at ang inyong tagapakinig. Para mas lalo po ninyong maintindihan, akin pong umpisahan sa simula. Ang aking tatay ay isang sundalo. Kaya maliit pa lang ako, idol na idol ko na ang aking tatay. Lalong-lalo na pag naka-uniform na po siya. Kaya gustong-gusto ko na sa paglaki ko ay maging isang sundalo rin ako. Alam naman natin ang trabaho ng isang sundalo. Hindi nananatili sa isang lugar. Kaya kami ay nasa Maynila noon. At si Papa naman ay na-assign sa Mindanao. Once or twice lang po siya aming nakikita sa bahay tuwing isang buwan. At ang
akin namang mama ang nagpapalaki sa aming magkakapatid. Tatlo kaming magkakapatid, kuya. At ako po ang panganay. Kaya minsan ko lang ho nakikita ang aking papa sa isang buwan. Kaya minsan nangungulila kaming magkakapatid. At syempre, kasama na ang aming mama. Ang aming mama, kuya, ay laging nag-aalala. Pag si mama ang nag-aalala, nakikita ko na umiiyak siya minsan dahil siguro namimiss niya si Papa, kuya. At hindi mawala sa kanya ang kanyang pag-aalala. May minsan pa nga na nag-aaway sila. Dahil si Mama ay kanyang sinasabihan si Papa na baka daw magkaroon ng ibang babae sa Mindanao. Pero hindi na nakipag-argue si Papa, kuya. Siguro naiintindihan niya ang kalagayan ni Mama. Kaya hanggat sa nakapagtapos ako ng elementary, high school, at first year college na ako noon. Kumuha ko ng BS Criminology. Dahil sabi ko, gusto kong magpulis. At dahil doon din, kuya, nagkaroon ako ng relasyon. First time na nagkaroon ako ng girlfriend. Itago na lang natin siya sa pangalang Merly. Dahil first time kong nagkaroon ng girlfriend, kuya, masaya ako na nag-aaral. Hindi naman ako matalino, kuya. Tama-tama lang na ipapasa ko ang aking mga subject. Pero lagi akong pinapaalalahanan ni Papa na unahin ko muna ang aking pag-aaral. Huwag muna ang pagiging pagrelasyon sa babae. Mag-focus daw ako para matupad ko ang aking pangarap na maging isang pulis. Pero hindi po ako nakapagtapos, kuya. Hanggang second year college lang po ako. Dahil nung hiniwalayan ako ni Merly, nasira ang aking pag-aaral, kuya. Ewan ko ba kung bakit. Ganun na lang ako kasensitive sa aming relasyon.
Nagkaroon kasi ng ibang lalaki. Si Merly ko yan. Kaya talagang nasaktan ako. Nahuli ko kasi siyang inaakbayan ng isang lalaki. Kaya nung makita ko sila, hindi ko na sila nilapitan, kuya. Dahil baka kung ano pa ang mangyari sa lalaki. Kaya ako na lang ang umiwas. At dahil first love ko si Merly, kuya. Nalungkot ako at umiyak ako. At hindi na ako nagpakita sa kanya. Kaya nung tumawag siya, hindi ko muna sinagot. Pero dahil ang dami niya nang tawag sa akin, sinagot ko na. At galit na galit siya. Bakit hindi ko raw sinasagot ang kanyang tawag? At pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, nagtampo ako. At naggalit ako. Dahil sa nakita ko na inakbayan siya ng isang lalaki. Nung sinabi ko kay Merly, kuya, hindi siya makapaniwalang nakita ko sila. At pilit ko siyang pinapaamin. At doon, umamin si Merly. Na dati daw niyang boyfriend yun. Bago ako. At nagkabalikan daw sila. At hindi raw niya sinabi sa akin dahil ayaw niya akong masaktan. Kaya dahil doon sa kanyang pag-amin, kuya, akin ang tinuluyang inisara na isara ang aming relasyon. Tinuldukan ko na. At sabi ko, magpakasaya siya. At simula doon, kuya, parang nagkaroon ako ng galit. Kaya nanligaw rin ako ng nanligaw. Kahit mayroon akong karelasyon, nanligaw na naman ako sa iba. Parang pumasok sa aking isip na gusto kong mangganti sa ginawa ni Merly sa akin. At dahil hindi na ako pumasok, kinausap ako ng aking papa na mag-training na lang sa army.
Dahil natatandaan daw niya, nung ako'y bata pa, na lagi kong sinasabi, na gusto ko raw maging army. Kaya sabi niya, mag-training na lang ako para matupad ko ang aking pangarap noon na maging army. At dahil doon, pumayag ako sa gusto ng aking papa. Dahil hindi ko naman matupad ang pagiging pulis. Dahil hindi na ako nag-aral. Kaya doon nagsimula ko yan. At pagkalipas ng mga buwan, naging ganap na sundalo ako. At na-assign ako sa norte ko yan. At nung nandun na ako, nagkaroon na naman ako doon ng panibagong relasyon. Dahil umabot na po ako doon ng 7 months ko yan. At hindi ko na rin tinix ang aking mga karelasyon nung hindi pa ako naging army ko yan. Hanggat na-assign ako sa Visayas. At doon na naman, nagkaroon na naman ako ng panibagong relasyon, kuya. Itago na lang natin sa pangalang Joan. Nung makilala ko si Joan, kuya, medyo nagkaroon ako ng seryoso sa pag-ibig. Kaya talagang minabuti ko ang aming relasyon ni Joan na maging maayos. Lagi akong pumupunta sa kanila. Ang trabaho ni Joan noon, kuya, ay isang office clerk. Kaya tuwing day off ko, namamasyal kami. At dumaan ang panahon. Nagawa namin ang gawain ng mag-asawa, kuya. Dahil doon, mas lalo pang lumalim ang aming pagmamahalan ni Joan. Umabot na kami ng taon sa aming relasyon. At may mga plano na kami sa buhay ni Joan, kuya. Pero hindi naglaon.
Nag-assign naman ako sa Mindanao na kung saan doon sa detachment ng aking papa. Nagkasama na kami ng aking papa doon. At dahil doon, si papa ay pa-retired na. Tuwang-tuwa nga siya. Dahil ako ang magpatuloy sa kanyang nasimulan. Dahil natapos na po kaming lahat na magkapatid. At wala na siyang gastusin. Natapos na ang dalawa kong kapatid sa kolehiyo. Kaya napag-isipan na niyang mag-retired. At dahil tamang-tama naman na magsi-60 na siya noon. Kaya gusto niya nang makasama ang aming mama. Dahil wala naman na siyang alalahanin. Dahil natapos na ang dalawa kong kapatid. At dahil malayo kami ni Joan Kuya, tuloy naman ang aming komunikasyon. Tumabot na ng taon. Na hindi na ako nakabalik sa Visayas. Minsan, nagli-leave ako para makabisita kay Joan. Sinurprise ako si Joan Kuya. Hindi ako nagpaalam na ako'y uuwi para makita siya. At nandun ako sa Visayas, Kuya. Bumili ako ng bulaklak para ipasalubong ko kay Joan. Pero laking gulat ko, Kuya. Malapit na ako sa kanilang bahay. Marami sila. Nagkakatuwa ang mga magkakabarkada. Pero naggulat ako. Dahil si Joan ay nakasandal sa isang lalaki. At ang ingay nila, nagkakasiyahan sila. Napatigil ako sa aking kinatatayuan, Kuya, nang makita ko si Joan na nakasandal. Maliban doon, nakahawak ang lalaki sa kanyang tiyan. Kinutuban ako. Doon, Kuya, naitapon ko ang pinili kong bulaklak.
ang aking pasalubong sa kanya. At nakita ko ni Joan. Dali-dali akong umalis. At hinabol pa ako ni Joan, kuya. Tuloy-tuloy na ang aking pag-alis. Sumakay na rin ako ng tricycle. Hindi ko na siya nilingon. Tumulo ang aking mga luha, kuya. Imbis na sorpresahin ko siya, ako tuloy ang nasorpresa. Kaya minsan napatanong ako sa aking sarili. Sabi ko, nakarma siguro ako sa aking mga nakaraang relasyon na hindi ako nagseryoso. Ngayon, na naging seryoso na ako, ito ang aking napala. Kaya napagnilay-nilayan ko rin, kuya. Siguro nga, bayad ko yun sa aking mga hindi sineryosong relasyon. Kaya bumalik ako ng Mindanao. Tuloy ang buhay. Kung dati man ay nasira ang aking pag-aaral dahil sa isang relasyon. Ngayon, matured na ako. Ayaw ko nang gawin iyon. Kaya tuloy lang ang aking buhay. Kaya dumaan ang mga buwan. May nakilala kong isang babae, kuya, na nagpatibok sa aking puso. Itago na lang natin siya sa pangalang Shane. Nang makilala ko si Shane, kuya, masasabi kong kakaiba siya sa lahat ng babae na aking nakilala. Mabait, mapagmahal, at maalalahanin. Isa siyang sales lady sa malaking mall, kuya. At doon, lagi kaming nagdi-date ni Shane. At doon, gusto ko nang magseryoso, kuya. Gusto ko nang magkaasawa. At sinabi ko kay Shane yun. Kaya marami kaming napapag-usapan ng mga plano sa buhay. At sinabi ko na rin sa kanya kung papayag siya na asawahin ko siya, kuya. At doon,
hindi naman nagdalawang isip si Shane at pumayag siya. Kaya ang ginawa ko, umuwi kami sa aking mama at papa. Gusto ko siyang ipakilala at sa aking mga kapatid. Kaya lumuwas kami ng Maynila at para sabihin ko na rin sa aking mga magulang na gusto ko nang mag-asawa. Kaya pagdating namin sa bahay ko yan, tuwang-tuwa ang aking mama at papa. Dahil ilang taon din hindi kami nagkita. At ang aking mga kapatid. At doon, ipinakilala ko si Shane. At habang kumakain kami, sinabi ko ang plano ko sa aking mga magulang. At laking tuwa nila, kuya. Dahil sa wakas daw magkakaroon na sila ng apo. Kaya mula doon, nagsabi ako sa aking mga magulang, na isama ko sila pagbalik namin ng Mindanao. Para umakyat sa bahay nila Shane at ako'y mga asawa. Kaya pagdating namin ng Mindanao, hindi na kami nagdalawang isip, kuya. Pumunta kami sa bahay ni Shane. At doon, hiningi ko ang kamay ni Shane sa kanyang mga magulang. At pumayag naman sila, kuya. At doon, napag-usapan ang kasal. Hanggat dumating nga ang araw na kami ikinasal ni Shane. Yun yung araw na napakasaya ko. Sa lahat ng mga nangyari sa aking buhay, nawala iyon, kuya. Napalitan ng saya. Hanggat sa nabuntis si Shane sa una naming anak. At ito'y lalaki. Na isinilang ang aming anak na lalaki, kuya. Doon ko nasabi na ako'y isang ganap ng tatay. At hindi lang yon, maging ang aking mga magulang ay napakasaya nila na mayroon na silang apo. At ngayon, nandito pa rin ako sa Mindanao.
Kuya, naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Maraming salamat sa iyong programa. Naway marami pang magpapadala. Marami pa kaming marinig ng mga kwento ng buhay dito sa iyong programa. Hanggang dito na lang, Kuya Kalbo. Lubos na gumagalang. John Ray. Sir John Ray, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento ng buhay. Una sa lahat, kami po'y sumasaludo sa iyo bilang isang sundalo na kung saan kayo po ang puno-protekta sa ating bayan. Marami kang pinagdaanan sa buhay. Sa mga nakaraan mong relasyon, masasabi kong hindi ka maswerte. Minsan nga, sa sobrang sakit na yung pinagdaanan, parang gumanti ka. Siguro nga dahil hindi pa ganun kaano ang iyong kaisipan. Medyo bata pang iyong kaisipan, kaya ganun ang iyong pag-iisip. Gusto mong gumanti. Pero nung nagkaroon ka ng isang seryosong relasyon, doon mo naisip na parang nakarma ka. Pero gano'n naman talaga ang relasyon. May masaya, may masakit, kasama yan sa buhay ng isang binata. Pero nung magseryoso ka at gusto mo nang magkaroon ng pamilya, ayan, naibigay sa iyo si Ma'am Shane hanggat sa ikinasal kayo at nagkaroon kayo ng anak. At yan ay masasabi naming kayo talaga ang para sa isa't isa. Kaya maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. At ang masasabi namin, lagi po kayong mag-ingat sa iyong trabaho. Dalangin namin na lagi kang gabayan ng may kapal kasama ang iyong pamilya. Na sana'y
ibinigkis kayo ng may kapal. Kaya maraming salamat po, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-supporters. Ano ang masasabi po ninyo sa ating letter sender ngayon? Mag-comment para naman kanyang mabasa kung sakaling makinig siya nitong kanyang kwento ng buhay. Muli, maraming salamat, Sir John Ray, sa iyong sulat at kwento ng buhay na na-share dito sa ating programa. Kung kayo man ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawin niyo po akong isubscribe, mag-share sa ating mga kaibigan. Malay po ninyo, isa sa inyong mga kaibigan ay magpadala rito. At kung kayo man ay may kwento ng buhay, ipadala na rin dito sa aking messenger, June Sahay Calvo, para akin pong mabasa dito sa ating programa na ating balikan ang nakaraan. Muli, ito po si June Sahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.